Life After Prison. By Silence You. Kabanata 581. Rory, sigurado ka bang pinahihintulutan mo siyang subukang iligtas ang iyong ama? Paano kung mula siya sa isa sa magkaribal na gang? Kahit napatayin mo siya sa huli, walang maitutulong iyon. Mas mahalaga ang buhay ng iyong ama kaysa sa buhay niya. Nagpahayag ng pag-aalala ang lalaking nakasuot ng puti. Napatingin si Rory sa kanyang ama na si Freddie. Mapatla at masakit ang mukha niya. Paano kung nagsasabi siya ng totoo? Isang panganib na kailangan kong gawin. Tawagan ang 911 kung sakaling may mangyari. Wala nang masabi pa ang lalaking nakasuot ng puti para mabago ang isip ni Rory. Lumayo siya at tumawag sa 911. Sa kabilang banda, mabilis na pinamasahe ni Severin si Freddie at inilabas ang kanyang karayom para tuyong karayom. Nang matapos iyon, ipinatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng ama ni Rory. Noong una, dumanas ng matinding sakit si Freddie. Nang simulan na siyang gamutin ni Severin, halatang unti-unti na siyang gumagaling at nabawasan ang sakit. Sa oras na inalis ni Severin ang kanyang kamay, si Freddie ay mukhang malusog kaysa dati. Bumalik sa normal ang kanyang paningin at kitang-kita niya kung ano ang hitsura ng kanyang tagapagligtas. Salamat sa pagligtas sa akin. Tumayo si Freddie at nagpasalamat. Ngumiti ng mahina si Severin. Noong ako ay nasa Brookborn, isang elder lalaki mula sa isang first-year upper-class na pamilya ang dumanas din ng biglaang pagdurugo ng cerebral. Sa kabutihang palad nandoon ako upang iligtas siya at ikaw din. Hinding-hindi ka makakarating kung wala ako rito. Nang bumalik ang lalaking nakasuot ng puti, laking gulat niya nang makitang ligtas at maayos si Freddie. Ilang beses niyang kinusat ang mga mata. Seryoso. Okay na si Freddie ngayon. Salamat dito sa binatang ito. Okay na ako ngayon. Ano ang pangalan mo, binata? Nakangiting tanong ni Freddie. Ang pangalan ko ay Severin Follett. Isang gabi ako sa lupol at pupunta ako sa bundok bukas. Matapat na sagot ni Severin na nakangiti. Seryoso ka bang nag-iisip na pumunta sa bundok? Alam mo ba kung anong bundok iyon? Napakatarik ng bundok at wala pang nakasakop sa bundok noon. Salamat sa bundok na iyon, hindi nakapasok sa aming lungsod ang mabangis na ligaw na hayop mula sa kagubatan. Nagpatuloy ang lalaking nakasuot ng puti. Narinig ko ang isang kaso. 3 level 1 o level 2 profound master ang pumunta sa bundok para humanap ng isang uri ng halamang gamot. Ngunit wala pang nakakita sa kanila pagkatapos noon o may nakarinig sa kanila na bumalik mula sa bundok. Sinabi ng mga tao na malamang na binawian ng buhay ang bundok. 3 malalim na master ang nagsama at wala ni isa sa kanila ang bumalik. Sapat na ba iyon para sabihin sa iyo kung gaano kadelikado ang bundok? Sa kabila nito, hindi ito natakot kay Severin. Iyon ang pinakamalapit na ruta kung gusto kong makarating sa dagat. Kung hindi, hindi ko rin pipiliin na pumunta doon. Ano? Pupunta ka sa dagat? Tiyak na hindi iyon ang pinakamahusay na paraan. Balita ko mayroong 2 nayon ng pangingisda pagkatapos ng kagubatan. Karamihan sa mga tao sa mga nayon ay mangingisda. Ngunit mayroon lamang silang maliliit na bangka kaya't hindi sila nang ahas na lumayo sa dagat. Kadalasan, nangingisda sila malapit sa baybayin upang maglagay ng pagkain sa mesa. Hindi pa ako nakakapunta doon. Ngunit ang ilang mga tao sa lungsod ay badas at sapat na matapang upang galugarin para sa kapakanan ng kayamanan sa kagubatan. Paliwanag ni Freddie. Nakangiting sinabi ni Severin. Magiging maayos na ako. Isipin mo na lang na katulad ako ng mga badas na tao. Naningkit ang mga mata ni Freddie nang marinig iyon. Bigla na lang siyang humanga kay Severin. Kadalasan, narinig niya na ang mga may kakayahang sumailalim sa espesyal na pagsasanay ay hindi nalilimitahan ng buhay at kamatayan. Ang mga badas lang na tulad nila ang nakarating sa mas mataas na lugar. Siguradong isa si Severin sa mga badas na tao. Binata. Bilang gantimpala sa pagliligtas sa aking buhay, bibigyan kita ng $1,500,000 dolyar. Life After Prison. Kabanata 582. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpa siya si Freddie at sinabi iyon. Freddie, hindi ba't sobra-sobra ang $1,500,000 dolyar?
Sino ang nakakaalam kung nagkaroon ka talaga ng biglaang pagdurugo ng cerebral? Paano kung iba iyon at sa huli ay magiging maayos ka ng mag-isa nang walang tulong niya? Nagpa siya ang lalaking nakasuot ng puti na pumasok nang marinig iyon. Agad namang binigyan ni Freddy ng malamig na tingin ang lalaking nakasuot ng puti. Sinasabi mo bang ang buhay ko ay hindi katumbas ng $1,500,000? Ito ang aking katawan. Mas alam ko ito kaysa sa iyo. Tama. Panatilihin ang iyong opinyon sa iyong sarili. Pinandilatan din ni Rory ang lalaki bago ngumiti kay Severin. Salamat, Mr. Severin. Maaari mo bang ibigay sa akin ang iyong bank account? Ililipat ko na ang pera sa iyo ngayon. Buti na lamang at narito ka upang iligtas ang aking ama. Ngumiti ng mahina si Severin. Hindi mo na kailangan. Babalik na ako sa hotel ko. Aalis ako ng madaling araw. Nagkataon lang na nandoon ako para tumulong. Nandito na ang ambulansya. Kung nag-aalala ka pa, dalhin mo ang tatay mo sa ospital para tingnan ang katawan niya at hilingin sa doktor na magreseta ng gamot. Pagkatapos noon, hindi na niya hinintay na sumagot ang mga ito at umalis na lang. Ano? Tinatanggihan niya ang pera. Laking gulat ng lalaking nakasuot ng puti. Hulaan ko na siya ay isang tunay na pantas. Walang halaga ang pera sa mga katulad niya. Ang mga ito ay nasa mga kayamanan lamang na maaaring makatulong sa kanila sa kanilang pagsasanay at kadalasan, ang mga kayamanang iyon lamang ang kanilang hinahangad. Magalang na sabi ni Freddy. Tatay, nandito na ang ambulansya. Pumunta tayo sa ospital para suriin ang iyong katawan. Sabi ni Rory. Sa sandaling bumalik si Severin sa kanyang silid sa hotel, pumunta siya sa kanyang kama at nakatulog. Nang sumisikat na ang araw sa pera, handa na siyang magtungo sa bundok. Dahil hindi niya may maneho ang kanyang sasakyan sa bundok, pumara siya ng taxi at hiniling sa driver ng taxi na ihatid siya malapit sa bundok. Hoy, guwapo, pupunta ka ba sa bundok para manghuli ng kayamanan? Maya-maya pa ay may narinig siyang kausap mula sa likuran. Tumingin siya sa likod at nakita niyang may 6 na tao na nakatayo sa likuran niya. Isang matandang lalaki na may kulay abong buhok, isang pares ng magagandang kambal, 2 matipunong lalaki, at isang payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang nakausap ni Severin ay isa sa kambal. Ngumiti ito kay Severin at lumapit dito. Pupunta ka sa isang treasure hunt. Sabay na tayo. Mas maganda kung sabay tayong maglakbay. Balita ko napakadelikado ng bundok. Kaya nating bantayan ang isa't isa. Ipinapalagay ko na ako. Tumanggo si Severin. Sa teknikal na pagsasalita, papunta siya sa Draco Deus Isle dahil sa matandang wako. Katulad ito ng treasure hunt na binanggit ng dalaga. Life After Prison. Kabanata 583. Naririnig mo ba? Tama ang hula ko. Pupunta siya sa bundok para manghuli din ng kayamanan. Hayaan mo siyang sumama sa atin. Mas marami ang mas masaya, di ba? Humajijik ang isa sa kambal. Gayunpaman, iba ang naisip ng payat na lalaki. Ngumisi siya at binigyan ng masamang tingin si Severin. Tingnan mo ang payat niya. Sa tingin ko hindi siya makapangyarihang tao. Sigurado ka bang tutulungan niya tayo sa halip na maging pasanin natin? Isang nakikiramay na tingin ang ibinigay ng kapatid ng kambal kay Severin. Ngunit magiging lubhang delikado kung siya ay papasok sa bundok ng mag-isa. Hayaan siyang sumama sa atin. Napakaraming mabangis na hayop sa bundok. Hindi siya mabubuhay kung siya ay mag-isa. Pinag-isipan ito ng matanda at sinabing, Binata, isa ka bang profound master? Kung hindi, hindi ka namin maaaring isama sa amin. Awkward na ngumiti si Severin. Sigurado iyan. Naririnig mo ba? Siya ay isang profound master. Ibig sabihin pwede siyang sumama sa atin, di ba? Tumakbo ang panganay na kambal na babae at nakangiti kay Severin. Masarap magkaroon ng isang gwapong lalaki na nakikipagsapalaran sa atin. Balik pang aasar ng ate niya. Sis, kaya mo bang kumilos bilang isang babae? Tumayo ang matanda sa tabi ni Severin at sinabing, Ang pangalan ko ay Solenir. Nagkataon lang na magkita tayo dito bago tayo tumuloy sa bundok kaya bakit hindi tayo mag-explore ng magkasama? Ngumisi ang lalaking payat.
Ako si Dennis Washburn. Iniabot ng nakatatandang kambal na babae ang kanyang kamay para makipagkamay kay Severin. Ako si Daphne Hine. Kapatid ko ito, si Shauna. Mukha namang mabait na lalaki ang kalbong matipunong lalaki. Ang pangalan ko ay Morris Dugan. Ang huling lalaki ay nag-ahit ng buhok. Napakagaspang ng boses niya. Ako si Steven Lozano. Tumingin si Severin sa kanila at sinabing, ako nga pala si Severin Foylet. Talagang magandang bagay na makasama habang ginalugad ang bundok. Pero sa palagay ko iba ang tatahakin ko kaysa sa inyo. Dahil didiretso ako hanggang sa makarating ako sa kabilang dulo ng kagubatan. Napangisi si Dennis. Hahaha. Nagbibiro ka ba? Sino ka sa tingin mo? Hindi ako magsisinungaling. Minsan narinig ko ang isang level 6 o 7 warrior king na sinubukang gawin iyon at nabigo siya. Sa tingin mo ba mayroon kang kung ano ang kinakailangan upang maisakatuparan iyon? Matapos marinig iyon, naisip din ni Sol na nambobola at masyadong matapang si Severin. Susubukan mo ba talaga ang swerte mo? Nakapunta ka na ba sa gubat na iyon? Umiling si Severin. Sa totoo lang, first time ko ito. Hindi pa ako nakapunta sa gubat na iyon. May alam ka bang espesyal sa gubat na iyon? May nagsabi sa akin na maraming mabangis na ligaw na hayop sa kagubatan. Nang matapos siyang magsalita, lahat ay may kakaiba sa kanilang mga mukha. Kumunat ang noo ni Daphne. Siya ang pinakamasigasig sa iba nang makita nila si Severin. Seryoso ka ba na gusto mong makapunta sa kabilang dulo ng kagubatan na hindi ka pa nakakapunta roon? Kapareho ito ng pagpatay sa iyong sarili. Hinaplos ni Morris ang kanyang kalbo na ulo at sinabing, halika. Maaari pa tayong mag-usap at magpaliwanag sa kanya tungkol sa kagubatan habang papunta tayo sa bundok. Life After Prison. Kabanata 584. Oo naman. Pumunta tayo sa kalsada at mag-usap sa daan. Tumanggo si Sol at nagpatuloy sa pagsasalita. Severin, di ba? Alam mo ba ang pangalan ng kagubatan? Baka narinig mo na ito noon pa. Tinatawag itong Forbidden Forest. Forbidden Forest. Kumunat ang noo ni Severin. Ang pangalan mismo ng kagubatan ay sapat na upang takutin ang maraming tao. Gayunpaman, alam niyang hindi magiging problema para sa kanya ang makarating sa kabilang dulo ng kagubatan. Gayunpaman, nakaramdam siya ng pagkamausisa tungkol sa kagubatan at gusto niyang malaman ang higit pa. Habang naglalakad sila at nag-uusap sa daan, sa wakas ay nalaman ni Severin kung ano ang pumipigil sa maraming tao sa paghakbang sa kagubatan. Hindi gaanong mapanganib sa labas ng kagubatan. Habang marami pa ring mga ligaw na hayop na nagtatagal sa paligid, ang mga ligaw na hayop na iyon ay napakalaki at karaniwan. Sa pangkalahatan, ang mga ligaw na hayop na iyon ay halos kapareho ng antas ng isang Grandmaster. Iba ang sitwasyon kung lumalim ka ng kaunti sa kagubatan. Ang isa ay madaling makabangga sa isang kalahating halimaw. Ang kalahating halimaw ay isang nilalang na malapit ng maging halimaw. Ang kanilang lakas at kapangyarihan ay kasing lakas ng isang Profound Master. Ang antas ng panganib ay tumaas ng husto sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan. Talagang umiral ang mga halimaw sa bahaging iyon ng kagubatan at kasing lakas sila ng isang haring mandirigma. Nangangailangan ito ng hindi bababa sa isang antas ng 5 mandirigma na hari upang maabot ang kabilang dulo ng kagubatan nang hindi nawawala ang kanyang buhay. Nang sabihin ni Daphne at ng iba pa na treasure hunting sila, maggalugad lamang sila sa paligid ng panlabas na bahagi ng kagubatan at iiwasang pumasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Ang panganib na kanilang kinuha sa pagpasok sa panlabas na perimeter ng kagubatan ay ang tanging magagawa nila. Sapagkat, ang kagubatan ay isang magandang lugar upang makahanap ng mga espiritual na damo at iba pang mahahalagang kayamanan. Kung makakahanap lang sila ng isang kayamanan, ito ay magiging isang napakalaking tulong sa kanilang pagsasanay. Nang sabihin nila kay Severin ang lahat tungkol sa kagubatan, sinabi ni Sol. Nakikita mo ba kung gaano kapanganib ang kagubatan ngayon? Bumubuo kami ng isang pangkat dahil mas malakas kami sa ganoong paraan at maaari naming bantayan ang isa't isa. Akala nila magbabago ang isip ni Severin. Ngunit, ngumiti si Severin at sinabing, okay, salamat sa impormasyon.
Ngunit kailangan ko pa ring pumunta sa kabilang bahagi ng kagubatan dahil kailangan kong pumunta sa dagat. Hahaha. Ayos lang. Kaya lang. Hindi ka na namin pipigilan. Maaari kang umalis sa koponan anumang oras na gusto mo. Ngumisi si Dennis na may masamang tingin sa mga mata. Mahalaga sa kanya kung si Severin ay patay o buhay. Hinangaan niya si Severin sa pagiging isang malalim na master sa murang edad. Gayunpaman, imposibleng misyon para kay Severin na makarating sa kabilang dulo ng kagubatan nang hindi nawawala ang kanyang buhay. Napabuntong hininga si Daphne. Ha, sayang naman. Ang gwapo mo naman. Ngumiti ng masama si Dennis. Daphne, desperado ka na bang humanap ng lalaki? Hihihi. Wala akong pakialam kung gusto mo akong gawing lalaki mo kung yan ang gusto mo. Huwag mag-alala, ginagarantiya ko na masisiyahan ka sa pagtatapos ng araw. Agad namang binigyan ni Daphne si Dennis ng nakakamatay na tingin. Dennis Washburn. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Kung ipagpapatuloy mo ang kalokohang iyan, sisiguraduhin kong hihingi ka ng awa. Hahaha. Joke lang to. Huwag kang masyadong nainerbiyos. Tumawa si Dennis. Nagtanong si Shauna. Severin, bakit gusto mong pumunta sa dagat? Delikado talagang gawin. Ngumiti ng mahina si Severin. Dahil kailangan kong makarating sa isang lugar bago ang Akans ng Agosto. 2 araw na lang ang natitira at hindi ko na mababago ang aking ruta ngayon. Life After Prison. Kabanata 585. Naisip ito ni Morris at sinabing, paano kung swertehin siya? Baka mabuhay pa siya. Hahaha. Naalala ko na may isang lalaki na hindi sinasadyang nakapasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Nakakita siya ng pangalawang gradong espiritual na damo doon. Napakaswerteng tao. Isang pangalawang gradong espiritual na damo. Naningkit ang mga mata ng lahat nang marinig iyon. Ang espiritual na damo ay isang damong may kakayahang sumipsap ng espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa at ang kakanyahan ng araw at kalooban. Ang mga ito ay mahirap makuha at napakabihira. Ito ay ikinategorya sa siyam na iba't ibang grado kung saan siyam ang pinakabihirang sa lahat. Sa modernong mundong ito, kahit na ang isang unang gradong espiritual na damo ay mahirap makuha. Ang mga tao ay mag-aaway sa bawat isa para lamang makuha ang kanilang mga kamay sa isang pangalawang gradong espiritual na damo. Ang unang gradong espiritual na damo ay angkop para sa mga tao sa panahon ng kanilang antas na Profound Master. Samantalang, ang pangalawang gradong espiritual na damo ay magbibigay ng napakagandang resulta kapag kinain ng isang Warrior King. Hindi na kailangan upang sabihin, ang napakagandang resulta na maaaring asahan ng isang malalim na master kapag siya ay kumain ng pangalawang gradong espiritual na damo. Ito ay lubos na posible na siya ay madaling mahanap ang kanyang sarili na madaling masira sa maraming mga antas. Pagpapatuloy ni Morris. Oo, magkakasama ang panganib na gagawin mo at ang pagkakataong natamo mo sa daan. Kung matapang ka, maaari kang pumasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Sugal ito. Kapag nanalo ka, makaka-move on ka. Kapag natalo ka, kamatayan iyon para sa iyo. Hahaha. Sa totoo lang, humanga ako sa iyong katapangan. Isa ka bang pantas? Siguro kung ano na ang antas mo ngayon. Sabi ni Steven sa kanyang magaspang na boses. Bago sinagot ni Severin ang tanong niya, pinandilatan ni Daphne si Steven at pinutol. Steven, nakalimutan mo bang bawal tayong magtanong ng diretso sa level ng isang tao? Sinadya mo ba ito dahil ito ang unang beses na pumasok siya sa bundok? Hahaha. Kakatag lang niya sa amin saglit at wala naman siya dito para sa kayamanan. Kaya naman sa tingin ko hindi niya ako papansinin na magtanong. Paano kung talagang matalino siya at mas malakas siya kaysa sino man sa atin dito? Masayang sabi ni Steven. Oh, Tara na Daphne. Huwag mong sabihin sa akin na nahulog ka na sa kanya. Kung love at first sight, bakit hindi mo siya samahan? Punta kayong dalawa sa kabilang kagubatan. Kung swerte kayong makaligtas, ang ganda ng kwento. Hahaha. Sa wakas, napagtanto ni Severin na walang gaanong tiwala sa pagitan ng 6 na taong ito. Hindi ako mapakali na makipagtalo sa iyo.
Hinayla ni Daphne si Severin palayo sa kanila at sa kabilang panig. Sumama ka sa akin dito. May sasabihin ako sa'yo. Hindi alam ni Severin kung ano ang sinusubukang gawin ni Daphne. Pero, masasabi niyang mabait si Daphne na talagang nagmamalasakit sa kanya. Kaya naman, sinundan siya nito. Nang malayo na sila sa iba, sinabi ni Daphne. Talagang estranghero kami sa isa't isa. Ang mga gustong pumunta sa bundok para manghuli ng kayamanan ay madalas na nagtitipon sa isang parisukat sa lupol. Maghahanap kami ng ibang tao na bubuo ng isang team na magbabantay sa isa't isa sa panahon ng treasure hunt. Kailangan mong maging isang level 4 Profound Master para makasali sa isang team at magkaroon ng lakas ng loob para magsimula. Sa puntong ito, huminto siya saglit. Bagaman kami ay isang team, normal na magpatayan o magnakaw sa isa't isa kapag nakakita kami ng isang kayamanan. Hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ito kaya kadalasan ay magiging maingat kami sa ibang mga tao at hindi namin isiwalat ang aming antas sa kanila. Ang paliwanag na iyon ay nagpalinaw sa mga tanong sa isip ni Severin. Tumango siya. Nakikita ko. Salamat sa impormasyon na ito. Wala akong ideya tungkol dito kung hindi mo sinabi sa akin. Life After Prison. Kabanata 586. Napangiti si Daphne. Bukod sa kapatid ko, ngayon ko lang kilala yang mga yan. Kaya tandaan mo, huwag mong sasabihin kahit kanino ang totoong level mo. Siyempre, pwede kang magsinungaling sa kanila kapag tinanong kanila. Hindi nila malalaman kung nagsisinungaling ka rin sa kanila. Matapos marinig iyon, may kakaibang ekspresyon si Severin. Hindi tulad ng iba, ang matandang wako ay nagturo sa kanya ng isang lihim na pamamaraan. Sa lihim na pamamaraan na iyon, madali niyang nasasabi ang antas ng ibang tao. Gayunpaman, nagkaroon ng pagbubukod. Kapag mas mataas ang level ng tao kaysa kay Severin at kung sadyang itinago ng tao ang kanyang lakas, hindi masasabi ni Severin ang level ng tao sa sitwasyong iyon. Sa kabila nito, walang gaanong tao na nasa mas mataas na antas kaysa kay Severin. Gayunpaman, ang 6 na tao na nag-imbita sa kanya na sumali sa koponan ay medyo malakas. Nakuha ko na. Salamat sa impormasyon mo. Nakangiting sabi ni Severin. Seryosong sinabi ni Daphne. Kailangan mo ba talagang pumunta sa lugar na iyon? Sa totoo lang, nakakasama ang pakiramdam na makita kang ipagsapalaran ang iyong buhay para makarating sa lugar na iyon. Tumango si Severin. Hahaha. Wala akong pagpipilian. Ito ay utos ng aking guro. Kailangan kong pumunta. Tayo na, munting babae. Nakangiting sabi ni Severin. Hindi ako maliit na babae. Nasaktan si Daphne at sumunod sa likod ni Severin. Nang muli silang magkita ng iba, lumapit si Shauna sa kanyang kapatid at sumabay sa kanya, at sinabing, Daphne, nahulog ka na ba sa lalaking iyon? Bakit ang bait mo sa kanya at hinayla mo siya sa gilid para sabihin sa kanya ang mga iyon? Naningkit ang mga mata ni Daphne. Hindi. Hindi naman mukhang mabuting tao si Steven. Halatang halata na sinusubukan niyang alamin kung gaano kalakas si Severin. Walang mangyayari kung walang mahanap si Severin. Pero paano kung ginagawa niya? Kung alam ni Steven na mas mahina si Severin kaysa sa kanya, tiyak na sasalakayin ni Steven si Severin at nakawin ang kayamanan mula kay Severin. Lahat ng tao kabilang tayo ay itinatago ang ating tunay na kapangyarihan upang protektahan ang ating sarili mula sa pag-atake kapag ang isang tao ay nakahanap ng isang kayamanan. Saway ni Shauna. Itigil mo na ang pagpapanggap. Tama ka, pero kambal mo ako. Magkasama na tayo simula pa noong nasa sinapupunan tayo ni nanay. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang iniisip mo? Sa pagkakataong iyon, nakaramdam ng hiya si Daphne at sinabing, Aba, ang gwapo niya talaga. Sayang naman kung patay na siya. Baka makuha ko ang contact number niya kung makakabalik tayo sa syudad ng sabay pagkatapos ng treasure hunt. Hindi ba normal na mahulog sa lalaking kasing gwapo niya? Tinakpan ni Shauna ang bibig at humajijek. Hihihi. Sa wakas nagsasabi ka na ng totoo. Pero aaminin ko sobrang gwapo niya talaga. Kung makikita ko pa siya, hihingin ko rin ang contact number niya. Hoy! Akin siya.
Galit na titig ang ibinigay ni Daphne sa kapatid nang marinig iyon. Life After Prison. Kabanata 587. Sa sandaling iyon, ang koponan ay umabot sa isang dead end. Ang landas ay naharang ng isang nangingibabaw na bangin. Tumigil si Sol sa paglalakad. Sol, saan mo kami dadalhin? Walang daan. Saway ni Dennis habang nakatingin sa bangin. Ang bangin ay halos 20 talampakan ang taas. Ngumiti si Sol at tinuro ang isang direksyon. Maaari tayong pumunta sa direksyon na iyon ngunit iyon ay magiging isang dagdag na oras. Maaari naming gawin ang shortcut sa pamamagitan ng pagtalon sa bangin na ito. Ito ay isang madaling trabaho para sa isang antas na Profound Master. Kung ang sino man dito ay hindi isang Profound Master na nasa level 4 o mas mataas, siya ay magiging pabigat lamang sa atin mamaya. Hahaha. Kung ito ay makatipid sa atin ng ilang oras, wala akong pakialam. Ngumiti si Morris at tumingin kay Severin. Hindi lahat ng tao dito ay naririto upang maghanap ng kayamanan. Kung hindi siya makaakyat sa bangin, maaari siyang tumagal ng malayo. Walang sino man dito ang obligadong protektahan siya sa daan. Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Severin. Ang landas na ito ay maaaring isang shortcut ngunit talagang sinusubukan ni Sol na subukan ang kanilang mga antas. Kung nabigo ang isang tao na maabot ang tuktok ng bangin, nangangahulugan ito na hindi pa siya isang level 4 Profound Master. Sa makatuwid, ang sinumang nagtagumpay sa pagtalon sa bangin ay hindi bababa sa level 4 o mas mataas. Hahaha. Ayos sa akin. Napangiti si Daphne na nakahalukip-kap. Hindi mapakali si Severin sa iba. Naglakad siya papunta sa bangin, yumuko ang kanyang tuhod, at tumalon paakyat sa bangin. Pagkatapos noon, tumalikod siya at tumingin sa bangin. Tayo na. Tama si Sol. Ito ang pinakamalapit na ruta. Huwag tayong mag-aksaya ng oras. May dalawa pang bangin na katulad nito. Makakatipid tayo ng maraming oras kung tatahakin natin ang rutang ito. Hahaha. Hindi masama, bata. Napakunot ang labi ni Dennis nang matuklasan niyang wala lang kay Severin ang bangin. Lumakad din siya at tumalon sa tuktok ng bangin. Kung sa bagay, lahat ng tao sa koponan ay napakalakas. Sa lihim na pamamaraan ni Severin, masasabi niyang sina Steven at Shauna ang pinakamahina sa kanila. Sa kabila noon, level 8 na sila ng Profound Masters. Kaya, ang bangin ay hindi hamon sa koponan. Pagsapit ng tanghali, narating na nila ang tuktok ng bundok dahil wala sa kanila ang pabigat. Napakaganda mo. Hindi kita nakikitang pinagpapawisan pagkatapos ng lahat ng pagtalon at paglalakad. Puno ng pawis si Shauna sa noo. Ang pag-akyat sa tuktok ng bundok ay mahirap at lahat ay napapagod mula rito. Gayunpaman, ang hitsura ni Severin ay katulad ng dati, kalmado pa rin at puno ng enerhiya. Sa grupo, ang paglalakbay ay hindi nakakapagod para kina Sol at Dennis. Sa pagkakataong ito, halatang iba ang tingin nila kay Severin kumpara kanina. Bahagyang ngumiti si Severin at ipinaliwanag. Lagi akong nag-e-enjoy sa magandang pagsasanay kaya mas malakas ang pangangatawan ko. Na nagpaliwanag sa lahat. Ang ilang mga tao ay maaaring magkaroon ng mas malakas na katawan at tibay dahil gusto nilang sanayin ang kanilang mga katawan at hindi dahil mayroon silang mas malakas na antas. Marahil ay isa si Severin sa mga taong iyon. Pinaikit ni Morris ang kanyang mga mata at nagdududa. Mahilig din siya sa magandang body workout kaya alam niyang madalas maskulado at malalaki ang mga nagsasanay sa kanilang katawan. Hindi tumugma si Severin sa pamantayan. Magpahinga muna tayo saglit. Mas madali ang pagbaba. Hindi kailangan maglakad. Tumalon na lang tayo mula dito. Ilang minuto lang bago makarating sa ibaba at mula doon ay makikita na natin ang kagubatan. Habang nakatingin sila sa ibaba, ang makapal na patong ng fog ay pumapalibot sa itaas na kanopi ng kagubatan na nag-iiwan sa kagubatan na mukhang malabo at malabo. Hindi iyon naging hadlang sa grupo na maging masigasig. Pagkatapos nilang magpahinga, nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay. Tara na, si Severin ang unang tumalon sa bundok. Mabilis ang kanyang bilis. Ang bilis niya. Nagtataka talaga ako kung gaano siya kalakas. Nabigla si Sol habang pinagmamasdan si Severin na tumalon.
Batay sa bilis ni Severin, itinuring niyang si Severin ay hindi bababa sa isang level 9 Profound Master. Sabi nga, sayang naman kung ang isang talentadong tulad ni Severin ay mauwi sa kagubatan. Kung tutuusin, bihirang makakita ng ganitong batang level 9 Profound Master. Life After Prison. Kabanata 588. Sinusubukan ba niyang ipakita kung gaano siya kalakas dahil may dalawang magandang babae na nakatingin sa kanya? Hahaha. Iniiwasan naming magpakita ng tunay na lakas. Puff, ang tanga naman ng lalaking to. Sadyang binagulan ni Dennis ang kanyang takbo at siya ang huling sumunod. Sa loob ng 5 minuto, nakarating na ang grupo sa ibaba. Tara, tayo na, sabi ni Sol. May naisip si Dennis. Bakit hindi tayo maghiwa-hiwalay? Maaari nating saklawin ang isang mas malaking lugar. Ngunit gumawa tayo ng isang kasunduan. Ang kayamanan ay pag-aari ng nakahanap nito at hindi natin ito maipaglalaban. Kung ang isang tao ay makatagpo ng isang malakas na kalahating halimaw na hindi niya kayang talunin, ang iba ay kailangang tumulong sa kanya. Sige, sige. Napag-usapan na natin ito bago tayo dumating. Si Morris ay nagtungo sa ibang direksyon na naiinip. Hindi nagtagal, nasa kagubatan na ang lahat. Wow! Isang katamtamang ranggo ng espiritual na damo sa unang baitang. Hindi nagtagal, natagpuan at inani ni Daphne ang isang medium rank na espiritual na damo sa unang baitang gamit ang kanyang mga mata ng agila. Ito ay sapat na upang ang lahat ay nakatingin dito na may naiinggit na mga mata. Daphne, napakaswerte mo. Komento ni Morris. Mabilis na iniligpit ni Daphne ang espiritual na damo at sinabing, mabuti naman siguro ako. Tingnan mong mabuti at huwag hayaang mawala ang anumang kayamanan. Mabilis lang, mas malayo sila sa isa't isa. Paminsan-minsan, nakakarinig sila ng mga halimaw na umuungal sa kagubatan. Naglagay ang lahat ng kanilang bantay. Wow! Isang pangalawang gradong mababang ranggong espiritual na damo. Hindi nagtagal, natuklasan ni Daphne ang isa pang espiritual na damo at labis na nasasabik tungkol dito. Tumingin siya sa paligid kung may tao sa paligid niya. Dahil sa kaba ay yumoko siya para anihin ito. Biglang lumitaw ang isang pulang sawa, sumirit habang nakabuka ang bibig, at sinugod siya. Napakahaba ng sawa. Ano? Nang tumangala si Daphne, wala nang oras para makatakas siya. Namutla ang mukha niya. Diyos ko, mamamatay na ako. Naisip niya. Biglang may kumislap na ilaw at bumaril mula sa isang palumpong hindi kalayuan sa kanya. Tumama ito sa ulo ng sawa. Life After Prison. Kabanata 589. Nahulog ang sawa at patay na. Huminga ng malalim si Daphne at inani ang spiritual herb bago siya tumayo. Ngumiti si Severin at naglakad palabas ng bush. Ikaw. Maaari mong i-shot ang iyong espiritual na enerhiya tulad ng isang palaso. Ikaw. Ikaw ay talagang isang warrior king. Matapos ang nakakatakot na sandali, ang mukha ni Daphne ay naging kakilakilabot. Narinig ko ang isang halimaw na umuungal kaya nagpasya akong lumapit upang tingnan. Ngumiti si Severin. Ito ay isang second grade na medium rank na spiritual herb. Ito ay talagang nakakaakit. Ngunit kailangan mong mag-ingat. Karaniwan, ang isang guardian na halimaw ay mananatili sa paligid ng ganitong uri ng espiritual na damo upang protektahan ito. Bagamat ang sawa na ito ay kalahating halimaw, ang lakas nito ay halos kapareho ng isang level 9 Profound Master. Naisip ito ni Daphne at humakbang pasulong upang ibigay ang espiritual na damo kay Severin. Kunin mo. Iniligtas mo ang buhay ko. Kung wala ka, mamamatay na ako ngayon. Mas marami ka pa ring makukuhang benepisyo mula rito kahit na warrior king ka na. Nagulat si Severin dahil hindi ito ordinaryong halamang espiritual. Ito ay isang pangalawang gradong espiritual na damo. Ang espiritual na damo ay mas makakabuti kay Daphne kung ubusin niya ito. Paglusot sa susunod. Rango ay hindi magiging isang problema sa lahat. Binibigyan mo ako ng napakamahal na kayamanan. Nagtataka na tanong ni Severin at hindi ito tinanggap. Seryosong tumango si Daphne. Ano pa ba ang mas mahalaga kaysa sa buhay ko? Alam kong napakabihirang makatagpo ng halamang espiritual na ito. Sa kabila nito,
Gusto kong ibigay ito sa iyo. Kung ubusin mo ito, tataas ang iyong kapangyarihan at mas maraming pagkakataon na maabot mo ng ligtas ang kabilang dulo ng kagubatan. Ang layunin mo ay nasa kabilang dulo ng kagubatan, hindi ba? Naantig si Severin matapos marinig iyon. Base sa sinabi ni Daphne, hindi lang siya nagpasya na ibigay sa kanya ang spiritual herb dahil iniligtas niya ang kanyang buhay ngunit may iba pang mga kadahilanan. Bahagyang ngumiti si Severin at sinabing, ayos lang, maaari mo itong itago para sa iyong sarili. Wala akong oras para sanayin. Kailangan kong gumalaw o kung hindi ay mahuhuli na ako. Mas kapaki-pakinabang sa iyo ang espiritual na damong ito. Sus, isang second-grade medium-rank spiritual herb. Tama ba ang nakikita ko? Biglang lumabas si Dennis mula sa kabila. Nagningning ang mga mata niya nang makita ang spiritual herb sa kamay ni Daphne. Namangha si Daphne nang tumanggi si Severin sa espiritual na damo. Nang naglalakad na si Dennis papunta sa kanila ay dali-dali niya itong niligpit. Oo, mapalad yata akong nakahanap ng second-grade spiritual herb dito noong wala pa tayo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Mukhang masaya si Dennis habang naglalakad. Hindi mo mahahanap ang kayamanang ito kahit saan mo gusto. Dahil sa instinct ni Daphne, siya ay nag-ingat. Gayunpaman, hindi siya natakot nang malaman niyang hindi alam ni Dennis kung gaano siya kalakas. Oo, dahil makakahanap ako dito, baka makahanap ka rin sa ibang lugar. Hihihi. Sana nga. Pero hindi ganoon kadali. Maliban sa pagpasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, mahirap talagang makahanap ng isa dito. At saka, hindi naman tayo sapat na matapang na makipagsapalaran sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, di ba? Nang matapos siyang magsalita ay mabilis niyang binato ang kamao kay Daphne. Kalokohan, ikaw. Agad na kumunot ang noo ni Daphne. Sa kabutihang palad ay nakahanda siyang mabuti. Kinuyam niya ang kanyang kamay at tinakpan iyon ng kanyang espiritual na lakas para sugpuin ang suntok ni Dennis. Gayunpaman, pinalipad sa langit si Daphne sa sumunod na segundo na nagsalubong ang kanilang mga suntok. Life after prison. Kabanata 570. Gumalaw si Severin at sumulpat sa likod ni Daphne. Hinawakan niya ang baywang niya at bumagsak sa lupa. Ganun pa man, napaungol si Daphne sa sakit at may lumabas na dugo sa gilid ng bibig niya. Level 9 Profound Master. Hindi masama. Hahaha. Matapos matigilan sandali, nagpakawala ng tawa si Dennis. Mukhang nagulat si Daphne. Ikaw talaga ay isang warrior king. Pagkatapos noon, galit niyang sinabi. Noong binubuo natin ang team, sinabi mo na level 7 Profound Master ka. Sa tingin ko, sinadya mong huling tumalon sa bundok ngayon lang. Sabi ni Dennis. Babae, bakit ang tanga mo? Walang magsasabi ng totoo sa simula. Kailangang mag-ingat, hindi ba? Ibigay mo ang espiritual na damo at may iligtas kita sa iyong buhay. Siya ay isang level 2 warrior king. Sabi ni Severin matapos bitawan si Daphne. Ikaw. Paano mo nalaman? Hindi masama. Sinubukan kong itago ang tunay kong lakas ngayon lang. Kumunat ang noo ni Dennis. Pero walang silbi. Kahit anong mangyari ay umiinom ako ng espiritual na damo. Tiningnan niya ang mahabang binti ni Daphne at nagpatuloy. Papatayin ko muna siya at mapasaya mo ako bago ko alisin ang iyong espiritual na damo. Huwag kang mag-alala. Ililigtas ko ang iyong buhay kung magdadala ka ng maraming kasiyahan sa akin. Walang hiya ka. Hindi ka ba natatakot na baka dumating ang kapatid ko o ang iba? Tanong ni Daphne na nagngangalit ang mga ngipin at galit na titig. Hindi iyon natakot kay Dennis. Hahaha. Siyempre, hindi ako natakot dahil sa kabilang direksyon sila nagtungo. Kahit narinig nila ang tunog at lumapit para tulungan kang labanan ako, hindi pa rin ako natatakot sa kanila. Hinding-hindi nila ako matatalo dahil level 2 warrior king ako. Wala akong pakialam na ipadala ka sa impyerno dahil sa pagiging isang walang hiyang lalaki. Mahinang sabi ni Severin. Nang papunta na sila sa kagubatan, naramdaman niyang maganda ang kinikilos ni Dennis. Kadalasan, nadatnan niyang palihim na nakasilip si Dennis sa katawan nina Daphne at Shauna. Tama ang kanyang palagay.
Sa wakas ay naipakita na ni Dennis ang kanyang tunay na hanggal na personalidad. Kumuha si Severin ng black pill at binigay kay Daphne. Ito ay isang healing pill na ako mismo ang gumawa. Aabutin lang ng ilang minuto para mahilam ang iyong pinsala. Ipaubaya mo sa akin ang pervert na ito. Walang ideya si Daphne kung saang antas ng Warrior King si Severin pero alam niyang Warrior King na si Severin. Tumango siya, nilunok ang tableta, at naupo sa lupa na nakatiklop ang mga paa upang gamutin ang kanyang pinsala. Hahaha. Sobrang tiwala sa sarili. Naiintindihan ko na ikaw ay isang Warrior King din kung maglakas loob kang sabihin iyan. Napakabihirang makakita ng ganitong batang Warrior King. Sabi ni Dennis habang nakatitig kay Severin. Hindi mahalaga kung ako ay isang Warrior King o hindi. Kailangan ko lang maging malakas para patayin ka. Sabi ni Severin na may malamig na ngiti. Hahaha. Ang galing mo magyabang. O tinatakot mo ba ako dahil sa tingin mo hindi ko alam kung anong rank mo? Seryoso ka bang maniniwala ako sa kalokohang yan? Tawa ng tawa si Dennis dahil akala niya ay niloloko siya ni Severin.